sa tanang mga opisyas, niining iglesia, sa tanang mga igsoon nato, niining iglesia, naku akong pagpasalamat, praise God sa pabor, opportunity, ng inyong gihatag. Amen. Ang pagsalid ka nato, mga kaigsuonan, to preach the Word of God this morning. Praise God. O gusto ko kamo mga kaigsuonan pagkadadong sa topic nga nagaingon, holding fast to the faith, and the subtopic is guarding against apostasy. Guarding against apostasy. Praise God. So, nindot kayo mga kaigsuonan ng atong mga panimbahon because we feel the presence of God. Amen. Hallelujah. Sa atong panimbahon, bahalang kapuyon, basta mabati lang ang presensya siya. Kinsa ba ang ikapoy sa sunglit? Ikapoy ka mo? Praise God. Kung atong tanawon mga kautoran, mga kaigsuonan, amen, ang atong puso na ay limitasyon. Limitado lang ang atong puso. Pero kung hisgot na about God's strength, dili maubos. Dili limitado ang puso sa Ginoo. Maunang mingon sa pulong sa Dios, love the Lord your God with all your might, with all your strength. So, unsay gipangayo sa Ginoo para ato siyang gigubaon, pinaagi sa ato ang puso. And how can we use our mind to show to God that we love Him? Panahon ba na nagkinahanglan ang Diyos o tabang tungod kay naa siya sa danger nga kahintang? Dito, Ginoo, ari ako, naan ako, tabangan na ka, atong gamito na ka sa kahintang nga naglisod ka, Ginoo. Ingana ba? Dili mga kaigsunan, why? Tungod kay ang Diyos makahimo sa pagluwas sa iyang pagkalito. Kita lang ang dili makahimo sa pagluwas sa atong kaugalingon tungod kay limitado ang atong pusog. But when we talk about the strength and the power of God, no man mga kaigsunan could able to compare to the power of our God Almighty. Bakit makakumpara niya? Mas damhanan, mas tuskan ang atong Ginoo. Pero when He's talk about love the Lord your God with all your might, buod pasabot, every time we come in the church, we need to use all of our might, praising, worshiping, giving God the glory. How naman kayo sa church told them, nga kung dihin kuwa ka pa di kapoy, kuwa ka di kapoy sa pagsimba sa Ginoo, walang panimo na hatag ang imong tibuok na kusog. Amen. How to identify nga kung dihin gihatag nimo ang tibuok nimong kusog sa pagdaig sa Dios, dili tungod kay mas taas kag ambak, dili tungod kay mas grabe ka palaganon, pero sa dahil sa panahon na mutayin ka sa Ginoo, napati nimo ang katapoy, meaning to say you give all of your might. Aunang gingon nato mga kaigsuonan, dili lang ang mga young people ang grabe palaygon. Although ang young people mas taas o ambak kaysa sa tigulang, pero kung ang tigulang na dahil hina ang iyang pag-ambak, tungod kay maunang to ang iyang tibuok kakusog, itawag na sa Ginoo, dili ni mga kaigsuonan sa unsa atong mabuhat, but it is because, amen, you are using all your might, giving God the glory and honor. All of our might. Praise God, dili man nato kayo mga kaigsuonan ang tigulang ng bata parehas o usog. Pero ang pinakahindot na mabata man o matigulang as long you have breath, as long you are
nagsimbahan sa Pentecostal daw. Makumpir ba ninyo ang simbahan sa UPC kaysa sa ibang simbahan? Ha? Sabat? Pasensya na. Napansin ba ninyo? Nasaba ang UPC. Because the reason of a great noise inside the church, it is not because daghan ang tao, daghan ang membro. Daghan pa simbahan ng daghan membro. The reason of our noise, it's not because we have a great crowd, but the reason of our noise, because the presence of God dwells in the church. First Samuel 4:49. So the people sent to Shiloh that they might bring from thence the ark of the covenant of the Lord of hosts, which dwelleth between the cherubims. And the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, were there with the ark of the covenant of God. And when the ark of the covenant of the Lord came into the camp, kaya ang siya'y nahitabo sa diha na ang mga Israelinhon o ang mga Pistilinhanon o ang Pilistin nag-away. Pag-away sa Israel o Pilistin, ang nahitabo ng building ang Israel. O sa pagka-building sa Israel nang-escape sila, nanghawa sila sa lugar sa pag-away o nipauli sila sa kampo. Huy, ang abaga, pastor. Walay kalipay, walay smile sa ilang dagway. Kaya ang tinuod na, amen, tinuod na butang, kung mapildi o pildido ta, wala din kalipay sulod sa atong kasinas. Pipauli sila sa kampo, huy, ilang abaga. Luya kayo sila. Amen, hallelujah. Pero sa diha, na sila sa kampo, ang Ark of the Covenant nag-represent sa presensya sa Ginoo. Gidalangan to sa kampo. O sa diha, niabot ang Ark of the Covenant ngadto sa kampo sa Israel. Ingon sa pulong sa Dios, all Israel shouted with a great shout. Not just a great shout, but a kind of shout that shake the earth. Immediately, all Israel shouted with a great shout, so that the earth rang again. The reason of our worship is not because we have victory. It's not because, mga kaigsunan, we have blessings. It's not because we compare things, mga kaigsunan. But the reason of our worship is that the presence of God dwelleth in us. When you praise with all your mind, it is shameless, mga kaigsunan. Kauhulaw na butang. Pero ingon niya Apostol Pablo, amen, I am full for Christ's sake, but I am wise in Christ. And when the Philistines heard the noise of the shout, they said, "What meaneth the noise of this great shout in the camp of Hebrews?" And they understood that the ark of the Lord was come into the camp. And the Philistines were afraid, for they said, "God is come into the camp." And he said, "Woe unto us, for there hath not been such a thing heard therefore. Woe unto us, who shall deliver us out of the hand of the mighty gods?" They think, the Philistines think, nga ang mga Diyos sa Israel, naana.
sigot ta sa mga Israelinhon. Amen. Ang ilang nakita kamurag daghan ang Dios sa Israel kay nagtusgan sila. Dili mga kaigsunan, there is one Lord. Amen. Nga giila ang Israel. Kauna-unaan lang nila na kung daghan. Amen. Mahong ang gamhanan. Mahong ang tao eh. Mahong ang kalibutan. Kung daghan ka mo, gamhanan ka mo. Pero kung gamay ka mo, pili ka mo sa daghan. Pero wala sila nakahibag ng mga kaigsunan na ang usa ka Diyos sa Israel. Amen. Although nag-inusara siya, but He can destroy even 1,000, a million, a billion of mighty men. That's how powerful the God we are serving. But what I am trying to say, mga kaigsunan, if you will give your strength praising the Lord will use His might saving your life. Unsay nahita mo before they conquer the promised land, dagko ang kalaban nila. Pero unsay nila gibuhat? Walang nila gibutang sa atubangan ang mga kusgan ng mga warrior, talented na mga warrior. Pero samtang nag-march forward sila dito sa yutang saad, ang nagauna maong ang tribe of Judah. Who is the tribe of Judah? The tribe who praise the Lord with all of their might. Maong nanggingon sa pulong sa Diyos that the Lord will fight for us. If the Lord will fight for us, ganong gamiton pa man nato ang atong kusog sa pagkikaway, ganong gamiton pa man nato ang atong kusog sa pagpakimpisog. Why not using your strength, all your might, praising the Lord? Mauna sa panahon nga moadto ta sa simbahan, amen, let us correct our mind. Huwag ko miadtong simbahan para lang mulingkod. Huwag ko miadtong simbahan para lang maghilom-hilom. Huwag ko miadtong simbahan para lang ipakita ang mga dagkong panalangin o dagkong problema. But I came to church, amen, to worship the Lord with all of my might, with all of my strength, because I love my God. Hallelujah, hallelujah. That is why God wants your strength. God pleased in your strength. But we need the strength of God. Because we cannot survive without the strength of the Lord. Bisag kung saan nato kung wala'y pusog sa Ginoo, di ka mga padayon. But the thing is that when you use your strength, the Lord will release His own strength for us to be survived. Praise God. Amen. O introduction pa. One of the encouragement sa matagusan ka nato. Kasi nato biyan ang mga pagkain sa libong natong puso. Ang kalibutan nagka-professional. Pero kinahanglan mga kaigsunan, dili nato tugutan ma-influence ta sa kalibutan. How di forma, amen to, how di react, how di walk mga kaigsunan, paano sila maghihilihok, paano sila mulakaw, paano sila mga kaigsunan, mabuhat mga kaigsunan, at kung na sila'y mga explanation, at kung na sila'y mga gina-impart sa atong una-una, how to be professional. Pero kung wisdom kita sa pag-alagad sa Diyos, wala'y langit makahukom sa atong pagka-professional. Ang Diyos lang atong pinahalagan. Mauna, ino ni Pablo kanunay. Hallelujah. Ino na ako ganina. Praise God. Para sa Ginoo, bahalag buwag ako. Hallelujah. Amen. Pero para sa Diyos, ako magpinahalagan. Amen. Lord. It might be the world cannot understand what I am doing for God. But it's okay. As
pleasures of God. Right. Praise God. Mauna nga kung ang tao imong lipayon, bisan kung sa limog tarong-tarungon ang imong lakaw, di malipay ang tao. Malipay lang ang tao kung muingon sila buhatan ni imong buhaton, malipay na sila. Murag itoy ka, murag ito ka, sunod-sunod sa ilaha, malipay ka, malipay ang tao. Pero ingon sa Ginoo, when you are a servant of Christ, amen, you must be a pleasures of God and not of men. Hallelujah. Praise Mauna God. mga kaigsunan, ang social media, grabe. Right. It will influence our mind. But mga kaigsunan, kining United Pentecostal Church, hallelujah, from the beginning, niining organization, ang mga pagtagig na murag buang-buang, amen, gibuhan kagahapon, dili maundang di sa puno na ta sa panalangin sa atong panahon karon. Right. Praise God. Unsay tawag sa mga impisi? Mga asuhan. Nagakat-kat o unsay kat-kat nagasaka o bintana, ala sigig sayo, murag buwang-buwang, murag asuhan, daghan kaayo mga kaigsunan, pero diha kaya tagipanalangin siya. Praise God. Holding fast to the faith, guarding against apostasy. Apostasy, mga kaigsunan, is a dangerous spirit that moving in our time today. Praise the Lord. Come on. Giluwas na sa Ginoo to give us freedom. The purpose of the gospel is to give us freedom. Kung basahan nato ang Romans chapter 6, verse 3 to 4, nag-isgo niya mga kaigsunan ang mahitungod sa gospel nga si bisan kinsa ang nabautismohan diha kang Kristo o nakadawat mga kaigsunan sa balaang Espiritu nga nag-represent sa resurrection, bago na siya binuhat. Mauna na ang gospel, amen, gihatag sa kalibutan o sa mga tao para sila makaangkon o kagawasan. Tungod kay ang kahintang sa tao, when we study about the Romans chapter 6, amen, kita na ulipon sa usa, sa sala. We are a servant of sin. When we talk about servant of sin, amen, kung ikaw usa ka servant, unsay isugo sa agalon, patihan. Dili ka pwedeng makaindi, dili ka pwedeng makatanggi, Right. makapalibad. You have no freedom. Mao nang giingnan ko mga kaigsunan dito sa simbahan. Daga dito mga kaigsunan, lulong kayo sa gambling sabong. Kinsa ba dali nalulong sa gambling? Wala ka? Kadiyan daw. Sa una. Wala pa siya nakalagad, wala pa niya nagawatan ang gospel mga kaigsunan. Grabe ang lulong niya sa gambling. Sa panahon sa Domingo, amen, ang iyang routine adto-adto sa bulangan, amen, o dito magtaya, pero bisag wala siya kwarta, pastor, dili yun siya makahindi sa gambling. Kung manawag na ang gambling, alin na kay magpusta na ka, dili siya kahindi, oo lang yun ang iyang maingon. Nga naman, tungod kay nagampos siya mga kaigsunan sa kasalatan sa gambling. Praise God, bisag walay piso ang iyang bulsa, muadto siya dito, mutaya manghiraw mga kaigsunan, tanan iyang buhaton, amen, bisag pagmangawat, bisag pagmanghuldang, buhaton mga kaigsunan, matuman lang ang giingon sa iyang master, let's go to gambling. Lord. Right. Na kami
youth. Praise God, ang sigarilyo, hindi niya daw nakayat lang. Muingon na ang sigarilyo, panigarilyo na, hindi siya hindi. Yes, na yun. Mauna kung muingon na ang iyang lawas to, ang spirit of cigarettes, panigarilyo na. Tanan na lang mga kaigsuunan ng mga butang sa ilang simbabalay, pagtanaw, may piso, hala, pangita, makapalit ka ng sigarilyo. Pero sa diha ka nabuntis buhan, nadawatan ang balaang espiritu, ingon niya, pastor, every time makasimot ko o sigarilyo, every time makasimot ko aso sa sigarilyo, magsakit ang akong ulo, dili ko mapakali, kadili mga kaigsuunan, bupahawa sa lugar, kaadunay aso sa sigarilyo. Buot pasabot, the gospel will give us freedom, mga kaigsuunan. Meaning to say, you can say to the sin no. You can say to the sin no. You can say to the sin no. Why? Because you are now no longer a servant of sin, but you are a servant of righteousness. Alam tayo mga kaigsuunan, mga kaigsuunan dito sa lugar sa ang nasawa. Praise God, isa siya sa mga, amen, head sa PhilHealth, mga kaigsuunan. Praise God, dito sa Region 11. Ikasikan siya, mga kaigsuunan. Amen, every time mag-drive na siya, di siya gusto. Ngalangan-langan ang mga driver sa tubangan. Di siya gusto magtinanga ang mga driver, pagkikita na niya, suko, gina sa kayo, naugan niya ba na? Isog kayo siya, mga kaigsuunan. Dili niya makontrol ang iyang anger. Every time mayroon ang iyang anger, masuko yun siya. Dili siya kayo. Pero sa diha, ang nadawatan niya ang gospel, he can say to his anger, no. Why? Because God has given him a freedom. This is the power of the gospel. Freedom to live differently, freedom to walk in righteousness, and freedom to choose the life God has called us to. Amen. Mauna ang kagawasan ng gihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi, mga kaigsuunan. We are free from sin. You have a choice because God gives you freedom. When sin wants you to do it, you have no choice but to do it. But when God set you free, you have now the choice. That is why umuis ng tabang word of God sa diha kanadawatan nato ang gospel, mga kaigsuunan. Mahunani ang panahon nga maningkamot ta, nga mahimot ang himpit at ubangan sa Ginoo. We are in the church named Father's house. Ang mga tao, praise God, pastor, nabautismuhan naman ko. Pastor, nagpinulsol naman ko. Pastor, nakadawat naman siguro ko. Sa balaang espiritu, I don't need to go to church. Di na kong kinahanglan pag-ad ko sa simbahan. Kaya nadawatan ko naman ang taluwasan, pinaagi sa gospel. Pero mali ka, mga kaigsuunan, kanang ang prinsipyo mali. Kaya naman, diluwas ka sa Ginoo, aron ikaw pagahimpiton. Dilibon pasabot, kagiluwas ka para mahimpit, pero diluwas ka sa Diyos para ikaw, ako, kitang tanan pagahimpiton. That is why we need to go to church. Because in the church, that is the Father's house. Dihata pa naman sayon, dihata pa naman buon, dihata ikaperfecton sa atong Ginoo. Salvation is not the end of your story. Ingon nila, once you are saved, you are saved. No, sir. No. Right. Because once you believe into the gospel, that is the beginning of your story and not the end. That's true. Salvation is not the end of your story. It is the beginning of God's transformation
in your life. Amen. Right. That is why don't settle for being saved. Step into your calling. Grow deeper in the Word. Be led by the Spirit and live a life that reflects the one who saved us. Right. Amen. The Lord. God did not save you to stay stuck. He saved you to be transformed. Right. God saved for a purpose and not for the past. Right. The Lord. You were not rescued to remain the same. Or God did not save you, amen, for comfort. He saved you for change. Amen. Right. Praise God. Isang nauna sa tao, mga lagad ko sa Ginoo para tawhay ang akong kahimtang. Mga lagad ko sa Ginoo para kanaugan kanunay ang akong maangkot. Mga lagad ko sa Ginoo for comfort. Mga lagad ko sa Ginoo, hallelujah, amen, praise God for the blessings. Pero I just want to say into this church, amen, we are not saved for comfort, but we are saved for us to be changed in the hands of God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. O nag-ingon sa pulong sa Ginoo, your faith will be tried by fire. Right. And it is the fire will reveal if it is your faith is faith or not. That's right. Mauna na sa atong pag-alagad sa Ginoo, makaaging yung tag mga pagsulay, makaaging yung tag mga ginatawag discomfort sa kinabuhi, makaaging tag kawalan doon, maaging tag failure. But I just want to say, amen, to say in this church, amen, dili natong himuon ka na karason na mumpalit kita sa atong kagahapon. Ingon sa pulong, therefore, living the principle of the doctrine of Christ, let us go on into perfection. Let us learn. Nagkahinay na kita ibag-o sa Ginoo. Kinahinay kita o bag-o sa atong Ginoo. Sa diha kanadawatan nato mga kaigsuonan ang gospel, which is the death, burial, and resurrection. Amen. Kaya kung dili ta makagawas, gikan sa pagkagapos, dili mahimo ang kagustuhan sa Dios na mahimo ang perfect at ubangan sa Ginoo. Remember that the Lord will come to get His church, a glorious church. Lord. What is the glorious church? Without spot and wrinkles. Amen. Blameless, mga kaigsonan. But thank the Lord, amen, that the Holy Ghost will preserve us. Praise God, mauna, sunod sa simbahan, tudluan ta, paanong magkinabuhi o tama, kaya kung magkinabuhi kang tama, ang balaang Espiritu magpabilin sa atong sulod, o kung naa ang balaang Espiritu, it will preserve our purity, our holiness, and our righteousness. Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Come on. The Word of God or the Scripture is given, amen, for what purpose? It is inspired and profitable for doctrine, That's right. for reproof, Right. Amen. correction, and instruction Yes. into righteousness. Right. Amen. Ingon nila, asi masimpang kasasala kami hapon. Tinatang simpang. Sulayin ang simpan, di ba makapal mo makasasala niya ka? Why? Because the Word of God will teach us what is right and what is wrong. Amen. Amen. How can you walk rightly if you don't know kung paano magnakaw sa mali? Mauna, kadagang mga taong layas sa simbahan, may giwalihan o mga kasalanan. Paano ka magnakaw ng tama kung wala ka nakahibalo sa mali? We need to know the wrong so that we can walk rightly kay atong likayan ang mga daptan.
instruction how to be righteous, dili ni makabackslide, makapadayon, at panmao ni rason, na magpadayon, Panginoon ta sa pag-alaga sa Glory to God. Hallelujah. Lord. Bayaan nato na ang mga prinsipyo, masige lang nagpakayo pa sa iyo. Yes, magkabalik ka. But, you can ask God for repentance. Pero di rin natin tugutan hantod sa pagbalik sa Ginoo, sige lang nagpakayo pa sa iyo. Paningkamutan nato nga mahimot ang himpit na tugutan sa iyo. Now, verse 4. Hallelujah. For it is impossible for those who are once enlightened, nga buod pasabot na kadawat sa kaalam sa kamatuoran ni Kristo, may tugod sa kaluwasan na mao ang gospel, and have tasted of the heavenly gift, and were made partakers of the Holy Ghost. Nga naka-experience sa salvation through Christ, and experience the power of the Holy Ghost, mga kaigsunan. And the verse 5, and have tested the good word of God and the powers of the world to come. Gagalingon, nag-enjoy kita, amen, sa kaalam o sa pulong sa Ginoo, nga nasulayan nato, amen, ang atang pulong sa Dios, that the word of God is truth, mga kaigsunan. That every time we obey the word of God, we experience, mga kaigsunan, the promises of our Lord God Almighty. And verse 6, if these shall fall away, to renew them again and to repentance, seeing they crucified to themselves the Son of God afresh. Kung sila malaglag, kung sila mutalikod, kung sila mabackslide, wala na yo'y kapasayloan alang kanila. O dili na ilansang ulit si Kristo para sa ilang kapasayloan. That is why gusto na kong i-encourage ang matag-usa karon. You need to guard your heart from the spirit of apostasy. Glory to Jesus. This message is not meant to condemn believers. Instead, it is a loving and urgent warning to continue growing in faith, to never turn back, and to take our salvation seriously. Seryoso ba kita sa pag-alagad sa Ginoo? Glory to God. Hallelujah. Amen. Nangalagad ng bata sa Diyos kay malipayon ta. Nangalagad ng bata sa Ginoo kay may panalangin ta. Diadto lang bata sa simbahan kay nagmadinaogon ta. Amen. Even in the bad times, even in the good times, I will serve the Lord. Take your salvation seriously. Kay kung mubalik na ang Ginoo, wala na yo'y kaluwasan para ka nato. Hallelujah. The danger of apostasy, mao ang pagtalikod sa pagtuo, pagtiyak sa tinutuhan, pagsalikway sa pagtuo, mga kaigsunan. Meaning to say, you are abandoning, renouncing, or turning away from one's faith. Amen. Amen. Praise God. Or previously held belief. Ispunta natin sa mga June ng panahon ang Book of Hebrews. Gisulat kining Book of Hebrews para sa mga Hebrew Christian. Lord. Paano sila nahimong Hebrew Christian? Nahimo silang Hebrew Christian sa panahon na sila nagtuo kay Ginoong Jesucristo. Because it was written to Hebrew Jewish Christian, that is Jews who have believed in Jesus as the Messiah. Mauna kung basahon nato ang Book of Hebrew, nagahisgon kanunay ni mga kigsonan about Jesus Christ. Amen. Nga kung diin si Jesucristo mas labaw kaysa kay Moises. Si Jesucristo mas labaw ngadto sa mga anghel. Si Jesucristo mas labaw
subay sa balaod nga giingon ni Moises gikan sa Ginoo. Murag ang ano ba ang Word of God versus Word of God? Mao na nahita mo. Kay balaod eh. Sino naghatag balaod? Ang Ginoo. Pinaagi ni Moises. Pero dili mga kaigsuonan in Hebrew. He shows that Jesus is the fulfillment of everything in the Old Testament. Munang giingon ni Apostol Pablo, amen, we are not no longer into a dietary law, but whatever we do in deeds and in words, do it in the name of Jesus. Kaya sinahita mo sa Christian, Hebrew Christian, bisan ang pagkaon na imong rason sa division. Kinahanglan din ito magkaon ini, mahugaw eh. Kinahanglan mo niya ang atong kaunon. Ang mga Gentiles, mga kaigsuonan, wala silang paki. Praise God, tungod kay, bisan po sa ilang kaunon. Para sa ila, dili magkaon ng baboy. Praise God, kinabawal ang pagkaon mga kaigsuonan nga na. Giingon ni Apostol Pablo, you are making your belly as your God. Kay ginasunod ninyo ang pagkaon kaysa sa giingon ni Jesus Christ that we are in one body of Christ. There must no division, but we must be united. So what happened to the Hebrews Christian? They faced persecution from fellow Jews. They were rejected by their own communities and families for following Jesus. Jewish leaders saw Christianity as a dangerous sect that broke away from traditional Judaism. Some were mocked, beaten, imprisoned, and had their position taken away. What is the purpose of persecution? Para ang mga Hebrew Jews o ang mga Hebrew Christian bubalik sa ilang old way. Mutalikod kay Jesus Christ o bubalik sa ilang old way. That is why they are facing persecution. The same sa atwa, kis ang atong pamilya mo persecute ka nato, ang atong relative mo persecute ka nato, ang atong communities mo persecute ka nato, para lang mutalikod ta sa Ginoo. But I just want to tell you, amen, ayaw talikod, padayon, padayon. Pressure to return to Judaism. They were tempted to go back to the old Jewish laws, temple sacrifices, rituals to escape persecution. Judaism was legal under Roman law, but Christianity was not. Mauna, bisan sa ato United Pentecostal Church, we are always accused that we are called Christian. We are called religion. Itong mga bago nga nakapiglikan sa Trinitarian, ang ilang pagtulunan sa Bible School na sila subject code. O ang nakasulod dito, nga ang number 1 na kulto, mao ang Oneness Pentecostal. So, pag-aralan na sa mga Trinitarian. Amen. Nga kulto ang UPC, ang mga Oneness, busa dili ka mag-fellowship diha sa ila. Giingon pa mga kaigsuonan sa bagpunamo nga nakabig. Amen. Ingon daw sa pastora nga gihalinan niya. Ingon daw sa ilang pastora, ayaw niya sa UPC kay mga kulto na. Dito sa lugar sa atong ating giingnan mga kaigsuonan, ayaw niya sa UPC kay may gayuma na. Gayuma, di ba, witchcraft na siya. Pero wala sila nakahibalo, even the deep of our heart, understand, wala'y gayuma sa UPC. But every time I praise the Lord, I feel the sweetest presence of the Lord God Almighty. We are being accused that we are called Christian or called religion. Pero nakahibalo ta sa atong sulod, dili ni kulto, mauni ang iglesia, katitungod sa Dios, ibabaw sa bago. Kung
Amen. Nagundiin. Amen. Mutalikod sila kay Ginoong Jesucristo because of confusion at immaturity in faith. Bubog pa lang yun ang ilang nasaktan. May tuod sa pulong sa Ginoo. Mauna nagundiin. Adunay division. Niingon na lang si Apostol Pablo. Okay, to remain, amen, unity in the church. Mauna lang ni atong pagabuhaton. Kung adunay mga tao na gusto lang mo kaon o gulay, pakana. Kung adunay mga tao gusto mo kaon o baboy, pakana. Kaya kung panilan yung buhaton, tanan, di man sila mga daglag. Maluwas na magyapon sila to remain unity in the church, and because of immaturity, amen, daghan ang libiya sa pag-alagad sa Ginoo. That is why in this church, I just want to encourage each and every one of us, every time we go to church, reading ang kanunay, paminaw sa Sunday school, paminaw sa pulong sa Ginoo, sa mga pagwali, o reading ang kanunay, tudayin sa Ginoo. Luar kay mahuni ang usa ka mga step aron kita mahimong mature at ubalan sa Ginoo. Praise God. Confusion and immaturity. A crisis of faith because of suffering and delays in Christ's return. Some were doubting their faith. Others were drifting away, becoming dull of hearing. Wala na sila pakialam sa mga pagwali. Di na sila ganahan sa mga pagtulo sa pulong sa Diyos. Or even falling into sin and unbelief. The spirit of apostasy refers to a person who once professed faith in Christ Jesus, but then deliberately torn away from the truth of the gospel. That is why sa ato, praise God, muagi man tag tribulation, muagi man tag persecution, even in times of necessity. Amen. I just want to tell you na magpadayon ta. Dili natong tugutan ang mga hadlang o rason mo talihton sa Ginoo. Padayon ta sa pag-alagad, paminaw, o sa pagbuhat, sa pagtuo na atong nabatunan at ubangan sa mga panindog ta mga Exodus. Glory to God, Jesus. To revive the spirit of the humble, and to revive the heart of the contrite ones. If we want revival, humble yourself before the presence of God. If you want revival, you need a contrite heart. Busa karon. Amen. Kung gusto mong mabati ang presensya sa Diyos, you need to